New American Standard. Basahin din natin sa Tagalog. Brethren, I speak in terms of human relations, even though it is only a man's covenant. Yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds conditions to it. Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, as referring to many, but rather to one, and to your seed, that is Christ. What I am saying is this: the law, which came 430 years later, does not invalidate a covenant previously ratified by God, so as to nullify the promise. For if the inheritance is based on law, it is no longer based on a promise. But God has granted it to Abraham by means of a promise. Why the law then? It was added because of transgressions, having been ordained through angels by the agency of a mediator, until the seed should come to whom the promise has been made. Now a mediator is not for one party only. Now a mediator is not for one party only, whereas God is only one. Basahin na lang natin sa Tagalog yung verse 15 at tumalon tayo sa verse 20. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayunmay pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa. Datapwat, ang Diyos ay iisa. Manalangin tayo. Ang mensahe na papakinggan natin ngayon, mga kapatid, ay may title na nagsasabing The Covenant of Love. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salitang nabasa po namin. Mangusap ka sa bawat isa sa pamamagitan ng mensaheng inihanda mo sa araw na ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak at maunawaan ng bawat isa ang lalim ng iyong pakikipagtipan sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, sa pag-ibig mo na hindi kumukupas. Salamat sa iyong biyaya na laging sariwa bawat umaga. Sa iyo po ang kapurihan at pasasalamat at pagkilala. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, itong aming dalangin, lahat magsabing Amen. Makapo na kayo, mga kapatid. Covenant or testament. Agreement. Sa Tagalog ay tipan o kasunduan. Sa talatang binasa po natin, bagamat ito daw ay usapang tao, yung covenant o yung pakikipagtipan. Bagamat ito'y agreement between two person, pero kapag ito daw ay pinagtibay, sinang-ayunan, wala daw sino man ang pwedeng magpawalang bisa nito. At walang pwedeng idagdag doon sa tipan na napagkasunduan. At yung practice na yan, matagal na yan, mga kapatid. Can you imagine, ay sulat sa Bible. Binasa natin dito sa New Testament. Diba? Bagong tipan. Pero bago pa yung bagong tipan, even in the Old Testament times, the same principle ang sinusundan. Pag merong tipan, agreement between two parties, anuman ang mga napagkasunduan, anuman yung mga provision na nakalagay doon sa tipan na yun, kapag ito'y pinagtibay at sinang-ayunan, hindi ito pwedeng baliwalain. Hindi ito pwedeng sirain.
So itong tipan na ito ay meeting of the mind, agreement, a covenant. Isang halimbawa ng covenant, mga kapatid, pagdating po sa pagnenegosyo, may mga tipan dyan may mga covenant. May mga agreement. Okay? Pagdating sa, halimbawa, maglo-loan ka, kaya ingat tayo sa mga loan kasi may mga fine print sa likod, no? Ba't kasi pinaliit yun Masyadong maliit Tatamarin ka tuloy magbasa Na hindi mo alam, may mga provision doon. Sumang-ayon ka, pumirma ka, hindi mo nabasa ng gusto yung mga naka-stipulate doon na mga kasunduan, pumirma ka, alam niyo, hindi ka pwedeng mga tuwiran na, teka, hindi ko nabasa yan. Ay, hindi ko napansin yan. Mga kapatid, once na pinagtibay at pumirma ka at sumang-ayon ka, meron ka ng pananagutan. At hindi mo pwedeng ipawalang bisa yung isang bagay na pinagtibay at pinagkasunduan. Practice yan ng tao. Another example ng tipan ay yung marriage contract or marriage vow. Kontrata yan ng dalawang partido. Okay? Ngayon, mapapansin natin, in every covenant, laging merong mediator. May tagapamagitan. Okay? Madali natin maintindihan sa kasal kasi merong tagapamagitan. In order for a wedding to be valid, merong tatlong element dyan, mga kapatid. Number one is the contracting party, yung couple, yung husband and wife. Okay? Number two is the authority of the solemnizing officer. Siya yung lumalabas na tagapamagitan dyan. Kaya sa harapan niya susumpa. At anumang kasal without the authority of the officiating minister, hindi valid yan. Kaya pag nagkakasal kami, binabanggit namin yan sa dulo. By the authority vested upon me by the Republic of the Philippines and of the United Pentecostal Church, I now pronounce you husband and wife. So yung authority ng solemnizing officer at pangatlo, in order for a wedding to be valid, there must be at least 2 witnesses. Kailangan may at least dalawang saksi. At yung saksi, kailangan nakapirma ron. At kapag yan ay pinagtibay, pag kayo kasal na, alam nyo, ang totoong batas ng Diyos, walang pwedeng mag-annul niyan. Sino man ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Bakit mayroong divorce? Bakit may mga hiwalayan? Walang problema doon sa provision, walang problema doon sa principle na nasa likod ng covenant na yan. Ang problema yung tao. Ang tao ang sumasaway doon sa covenant. Ang tao ang hindi naging tapat. Ang tao ang nagbabiolate. Pero when it comes to covenant, it is very clear, stated in the law. Pag yan ay pinagtibay, hindi mo pwedeng sirain. Malinaw? Kaya huwag kayong basta-basta patipan-tipan. Itong nakaraan, February 14, araw doon ng mga puso Ang daing mga nagtitipan-tipan dyan May mga pasulat-sulat pa. Ikaw lamang ang aking iibigin. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Wala nang iba. Kakalimutan ko na ang lahat. Sa iyo lamang ako titingin. Tipan nyo. Yung babae naman, bilib na bilib. Talaga? Salamat. Iniibig din kita. Wala na akong ibang titinan pa kundi ikaw lamang. Pero bumilang ka ng ilang buwan. Magmamansari pa yan. Mansari. 1, 2, 3. Pero pag nakakita yan ng mas higit sa kanya, bye-bye. Wala nang tipan.
Naalala ko, may tipan kami ni Sister Lisa kasi naging kasintahan ko yan, 1991? 92? Sure lang. 1990. Ay, hindi pala, ikaw yun, sorry. 1990. Oh. Although hindi pa kami kasal, pero nagtipan kami. 5 years kami magkasintahan. At mula noon, wala na akong pagtingnan. Pag di siya nakatingin. Pero kami nagkatuluyan. Ilang taon na kami mag-asawa. Itong taon na ito, celebrate namin ang aming 30th wedding anniversary. Naging perfecto ba kami? Hindi. May mga failure ba kami sa aming mga commitment? Meron. Pero hindi kami pwede maghiwalay. Bakit? Yung marriage certificate namin, walang expiry date. Hindi yan katulad ng lisensya ng pagdadrive. Every 5 years or 10 years, i-renew mo. Hindi yan katulad ng passport na nag-expire. Tapos i-renew mo. Ang wedding, hanggang buhay kayong dalawa, magtiis kayo. It is a covenant. Hindi yan nakadepende sa sitwasyon. Kapag may pera ka, okay tayo. Pag may pagkain, okay tayo. Pag maganda pa itsura mo, okay tayo. Pero pag nawala yan, wala nang tipan. Hindi ho ganun yun. Hindi yan kanin na pag napaso ka, luluwan mo. Hindi yan bagay na kapag nagsawa ka, sasauli mo sa biyanan mo. Hindi ho ganun yan. Magtitiis ka. Pagtiisan mo. Pumasok ka dyan eh. Kaya nga, sa pronouncement ng marriage, walang sino man ang papasok dito na hindi magbibigay ng malalim na pagpapahalaga. Covenant yun eh. Okay? Now, ngayon, sa Diyos ay ganyan din. Alam niyo ba, nung tayo ay niligtas ng Panginoon, when God called us and expressed His love towards us, sa atin, di ba? Inibig tayo ng Diyos. At tayo ay tumugon sa Kanyang pag-ibig. In response, tumugon tayo, yes Lord, thank you for loving me. Panginoon, iniibig kita. Then you repented of your sin. Iniwan mo ang dati mong buhay. Nakipag-isa ka kay Kristo. That's a covenant. Kaya alam niyo yung baptism, hindi lang yung seremonya. You are entering into God's covenant. Bakit? Ano bang sinisimbolo ng baptism? Ang symbol ng baptism, ito yon. Iniiwan mo yung luma mong pagkatao. Nagsisisi ka sa dating mong buhay at inililibing mo sa pamagitan ng bautismo. At sinasabi mo, Panginoon, pinagsisisihan ko na, tinatalikuran ko, inililibing ko yung luma mong pagkatao at ngayon ako'y makikisa sa iyo. Sasama ako sa iyo. Then you will walk in the newness of life. Covenant po yun. So pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, nagsisi sa ating kasalanan, nagpabautismo, meron tayong pananagutan sa covenant na yon na tayo ay kaisa na ng Panginoon na kinakailangan tayong manatili at maging matibay. Hanggang kailan yun? Ano sabi ni Paul? For me, to live is Christ and to die is gain. Hanggang kamatayan yun. Tingnan natin yung mga buhay ng alagad, mga alagad. Di ba? Hanggang mamatay sila. Binilanggo, tuloy pa rin. May sinampulan na, pinugutan ng ulo si James. Si Pedro, hindi pa rin tumigil. Tuloy pa rin. Hinuli, pinagbawalan, hinampas, at sinabihan na, huwag na kayo mangaral ha. Kinabukasan, nakaalpas na naman, pangangaral pa rin. Hanggang sa marami sa kanila ang pinersecute, marami sa kanila ang pinatay. Pero,
Sumuway ba sila doon sa tipan nila na sila ay magiging ka-fellowship ng Panginoon hanggang sa kanilang kamatayan? So yan yung tunay na diwa ng pakikipagtipan sa Diyos. Sa Biblia, mga kapatid, maraming mga iba't ibang klase ng tipan po dito. God made a covenant to Noah. Ano yung covenant na yun? Noah found grace in the sight of God. And God promised him deliverance and salvation. Okay? Pero ano ang response dapat ni Noah sa covenant na yun? He will obey God's voice. Na kinakailangan gumawa siya ng ark. At dalhin doon yung mga hayop na dapat maligtas. Okay. So merong pananagutan ang Diyos, meron namang pananagutan si Noah. Okay. Another example of covenant, God made a covenant to Abraham. Ano yung covenant na yun? That God will make him a great nation. That God will bless him. And God made a promise that He will raise up a seed from the loins of Abraham. Diba? Pangako yun ng Diyos. Pero ano naman ang dapat na maging tipan ni Abraham? Yes, Lord, I will obey. At maraming mga pagsubok siyang dinaanan at nanatili siya at naging tapat siya doon sa covenant ng Panginoon. At dahil dito, siya ay inaring matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Another example, God made a covenant through Moses on behalf of Israel. Di ba yung Sinai? Sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos. And God gave them His 10 Commandments. That if they will obey the 10 Commandments, God will give them rest and God will give them the promised land. Tipan yun eh. Ano naman ang tugon nila? Yes, Lord, we will obey. Susundan namin ang iyong salita. Pero sa Hebrews chapter 13 verse 20, merong tinatawag na everlasting covenant. And that covenant is a new covenant. Ano yung tipan na yun? Ang Panginoong Jesucristo ay nag-introduce, nag-initiate, nagpatibay ng isang bagong tipan. And what is that covenant? Ano yung tipan na yun? A covenant of reconciliation. A covenant of peace. Sino yung dalawang partido na may nagbigay ng covenant sa isa't isa? At sino yung naging tagapamagitan sa covenant na yun para pagtibayan yun? It is a covenant between God and sinners. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang Diyos ay nagpagtipan sa tao. At yung pakikipagtipan niya ay hindi sa isa. Di ba? Ano sabi ron sa binasa natin? Yung tipan ay hindi para sa isa lang. Kanino siya na ipagtipan? Sa buong mundo. Sa buong mundo, sa lahat ng lahi ng tao. And by that time, yung tipan ng Diyos ay hindi lamang sa piling tao, nakatulad noon sa Israel. Kaya nag-introduce siya ng another covenant. Pinawalang bisa yung dati kasi yung covenant dati ay exclusive sa isang lahi at yan ay yung lahi ng mga Hudyo. Kaya pag binasa natin yung Ephesians chapter 2, noong unang panahon, tayo ng mga hintil, tayo ng mga hindi Hudyo, hindi kabilang. Di ba? Read Ephesians chapter 2. Hindi tayo kabilang sa tipan.
Hindi tayo kabilang sa pangako. Tayo ay walang Diyos sa mundong ito. Iba ang Diyos natin. Wala tayong tipan sa Diyos. Wala tayong kaugnayan sa Kanya. Anong sabi ron? Without hope. Wala tayong pag-asa. Pero ano sabi ng Bible? For God so loved the world. Ang Diyos ay nakipagtipan. Nakikipagtipan sa lahat ng tao. Pero kailan nagkaroon ng bisa yung tipan? Kailan nagkaroon ng bisa ito? Nung yung tagapamagitan ay pinansin ng dalawang partido. Bigyan natin ng illustration. Di ba pag merong kasunduan, merong nabanggit natin kanina, merong witness at merong authority na nasa gitna? Halimbawa, ito, nagtipan si Brother Joshua at si Brother Chris. Hindi bilang mag-asawa, nagtipan sila sa negosyo. Di may mga kasunduan sila, sulat-sulat. Alam nyo, pag sila lang pumirma doon at walang mediator, pwedeng hindi na yun eh. Hindi, ano yan, bibiro lang ako eh. Hindi, ano yan, hindi ko pirma yan. Magaling lang yung kumopya ng pirma ko. Pwede niya, hindi na yun, pero pag may witness doon. Oh. Kaya nga yung mga say, di ba? Yung mga say, kapag yan notaryo, hindi mo yung pwedeng deny. Pero as long na hindi pa yan notaryo, hindi pa yan valid document, dadali mo sa BIR, hindi yan tatanggapin. Pero kapag yan ay nanotaryo, merong book entry yan, naka-record yan doon. Meron niyang visa. Sino yung naging tagapamagitan? Kailan naging valid? Kailan nagkaroon ng visa? Nung, ninotaryo ng abogado. Eh, sa ganyang mga usapin between two parties, yung ganyang covenant, kukunin mo bang mediator yung walang authority? Isip. Kukunin nyo bang mediator yung walang authority? Halimbawa, magtitipan kayo, kasunduan, sale. Kukunin mo bang authority yung tubero? Brad, ano naman kung ikaw na pumirma nito sa kasunduan namin? Walang power yun. Alam nyo, kapag merong nag-aalitan, hindi mo yan basta-basta mapapahupa at magkakaroon ng kapayapaan maliban na ang mamamagitan parehong tinitingala ng dalawa. Nakuha nyo? Nakuha nyo yung logic? Halimbawa, si Brother Chris may malaking respeto sa akin. Pero si Brother Joshua, hindi ako nire-respeto. Wala siyang bilib sa akin. Ako mamamagitan, hindi magkakasundo yun. Siya lang ang bilib sa akin eh. Ito hindi naniniwala eh. Sa tingin nyo, magkakaroon ng agreement? Wala. Pero ang ating Panginoon Kristo na nagbigay ng isang bagong tipan, merong commendation mula doon sa langit, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Yung integridad niya, yung patotoo ng Ama patungkol sa Kanya, ay masyadong mataas. Ngayon, pagdating sa panig ng tao, anong authority ng ating Panginoon Kristo? Wala tayong maisusumbat sa Kanya. Authority siya. Bakit? Dahil hindi siya nagkasala. Tinukso siya sa lahat ng paraan, pero hindi siya nagkasala. Yung pangalan niya, yung integridad niya, yung pagiging reliyoso niya, yung lalim ng kanyang pananampalataya at pagpapakita ng isang magandang halimbawa ay naging kasapatan para maging mediator siya between God and man. Nasusundan niyo? Ngayon, we enter into God's covenant through a mediator.
Pumasok tayo sa tipan. Ano ang tinuturo sa atin ng Biblia sa tipan na ito? Alam niyo yung, tingnan niyo, paano magtagpi-tagpi ang Diyos sa pag-araw ng linggo na hindi naman tayo nag-uusap-usap. Yung kanta kaninang umaga, bagay, umaga pa naman ngayon, yung naunang mga kanta, tapos yung tulad na ni Dayan, it's about love, it's about covenant. God is faithful in His covenant. Tayo ang nagkukulang. Pero ano sinasabi ng Bible? Na dapat na maging pag-uugali natin at kilos natin sa tipan na pinasok natin. Sa John chapter 14, verse 15, ano sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. Ito, tanongin ko. Ano ngayon love month ngayon Makikipagtipan ka ba sa hindi mo mahal? Sagot. Makikipagtipan ka ba sa hindi mo mahal? Yung mga mag-asawa dyan, nakipagtipan ba kayo dyan na sa bagay may mga tinutukan ng baril? Mga shotgun wedding, may mga... Pero, totoong pag-ibig pinag-uusapan natin, yung totoong pag-ibig. Hindi ka makipagtipan sa hindi mo mahal. John 14, verse 15. If you love me, you will keep my commandments. Sa verse 21, he who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me shall be loved by my Father. And I will love him and will disclose myself to him. Verse 23, Jesus answered and said to him, basahin mo natin verse 22 para makita natin context. Judas said to him, Lord, what then has happened that you are going to disclose yourself to us and not to the world? Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Tingnan niyo yung covenant Intindihin natin mabuti. It is a covenant of love. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking utos. Okay? So, obedience. Okay? Ang Diyos na ipagtipan, di ba? Ipinakita niya kanyang pagmamahal sa lahat ng tao, for God so loved the world, in response. Kung pumapasok ka sa tipan ng Diyos, ano ang pananagutan mo? Keep my commandments. Sa madaling salita, obedience to the law. Or obedience. Pagsunod. Okay? Ano pang sabi doon? Anong patunay na mahal mo ang Panginoon? He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me. Kasi ito lang yung patunay ng pagmamahal sa Diyos. Yung pagsunod. Pagsunod sa kanyang utos, sa kanyang salita. At ang sabi sa atin ng Ecclesiastes, this is the whole duty of man to keep His commandments. Madaling ilabas sa bibig, I love you, Lord. Madaling kumanta, Panginoon, mahal kita. Madaling sabihin, I love you with all my heart, mind, and soul. Pero hindi yan ang sukatan ng lalim ng iyong tipan sa Diyos. Anong sukatan?
Pagsunod. Obedience. You will keep my commandment. He it is who loves me. In return, ano sabi rito? He who loves me shall be loved by my Father. Iibigin ka ng Ama. Kung tutugon ka sa pag-ibig ng Diyos at susunod ka rin sa tipan at ang tipan ay pagsunod sa kanyang mga utos, ito ay patunay ng iyong pagmamahal at kapag ito daw ang ginawa natin, in return naman sa pagmamahal na pinakita natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, the Father will love us. Iibigin tayo ng Ama. Pangalawa, iibigin tayo ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, He who loves me shall be loved by my Father, and I will love him. Iibigin tayo ng Ama, iibigin tayo ng tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, I will disclose myself to Him. Ano disclose? Ha? Oh, kita nyo? Pag inibig natin ang Panginoon, sumunod tayo sa Kanyang utos, sumunod tayo sa Kanyang salita, iibigin din tayo ng Ama. Ano ba pag-ibig ng Ama? What is the love of the Father? Sagot. Ano ang pag-ibig ng Ama? Ang pag-ibig ng Ama, mga kapatid, ay hindi po kayang arukin. Hindi kayang arukin. Pag-ibig ng Ama ay incomprehensible. Hindi mo maintindihan anong klaseng pag-ibig. What kind of love? Incomprehensible. Hindi natin maarok. Tingnan nyo pag-ibig ng Diyos Pwede naman niyang patayin sa iba't adan Di ba? Pwede namang burahin, alisin, patayin, gagawa ulit ng bago. Ba't di niya ginawa? Kasi meron siyang attribute na hindi niya pwedeng i-violate. Ano yun? God is love. At isa sa katangian ng pag-ibig ng Diyos, God is merciful. Where is mercy kung pinatay niya yung tao? Pero tayo namimiloso pa rin. Sana kasi pinatay na lang, gumawa ng bagong tao. Hindi mo naintindihan ang pag-ibig ng Diyos. And God cannot deny Himself. Anong klaseng pag-ibig? Tingnan nyo Anong pag-ibig meron ng Ama? Tinawag niya ang Israel mula sa Egypt. Pinakitaan ng napakaraming mga himala. Binigyan ng pangako, binigyan ng kautusan. Ilang beses tumalikod ang mga Israelita sa Diyos? Ilang? Bilang. Napakarami. Hindi mabilang. No. Then nakapasok sila ng promised land. Yung mga nakasaksi, mga na-witness nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, kung ikaw yung naka-witness nun, bakit hindi ka na mag-backslide? Kasi, grabe yung himala na yun. Kung nakita mo paano yung dagat na hati, kung nakita mo kung paano nagkaroon tuwing umaga may tinapay, hindi tinapay na tasty niluluto pa rin yun. Ipaprocess pa rin nila. May gagawin ka pa rin. Pero, himala yun ng Diyos. Hindi sila nagutom. Kung ikaw mo nakakita ng dumidilim yung langit dahil sa dami ng pugo, saan galing yun? At yung tubig na bumubukal mula sa bato. At marami pang mga himala na nasaksihan nila. Kung ikaw yung nakasaksi, hindi ka mag-backslide Pero, tingnan niyo yung ugali nila, no?
na hukom. Magbabangon ang Diyos ng isang hukom, i-deliver sila, makakalaya sila, pagkatapos paglipas ng ilang mga panahon, babalik na naman sa kasalanan. Pinaksaban ng Diyos ng Israel. Di ba hindi? Bakit? Ang hirap arukin ng pag-ibig ng Diyos. Banayan sa pagkagalit, hindi siya high blood. At hindi rin siya merong anger, issue. Malumanay, hindi siya kagaya ng tao. Ngayon, sabihin niyo, ba't yung mga hinpil, pinagpapatay ng Panginoon? Hindi ho agad pinatay yun. Yung mga Canaanites, 400 years ang binigay ng pagkakataon. 400 taon, pinalampas ng Diyos yung kanilang mga katikasan ng ulo na kanilang iniaali ang kanilang mga anak doon sa Diyos-Diyosan, sa apoy, na yung mga pamumuhay nila nakarumal-dumal, lahat ng mga kasamaan na ginagawa nila, 400 years. Siguro naman, sapat na yun para sabihin mo, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga si Jonah, sabi niya, ayaw ko. Kasi kilala ko ang Diyos. Alam ko mahabagin siya. Pag pumunta ako ng Nineveh, nangaral ako, pag nagsisi yung mga yun, patatawarin ng Diyos yun. Kaya umayaw siya nagtago siya, nagpunta siya sa malayo Kasi kilala niya yung Diyos na mahabagin. Kaya lang, sa pagtakas niya, hindi ka makakawala sa tawag ng Diyos So, binalik pa rin siya ng Diyos at niluwal ng malaking isda doon sa pampang. At yung nung mangaral na siya sa Nineveh, talagang merciful ang Diyos. Alam niyo kung ano yung mga Ninevites? Mga pusakal yun. Mamamatay tao. Matindi ang kanilang kasalanan. Kaya nagpasya ang Diyos na Noah, Si Jonah, mangaral ka dahil pupusayin ko yung mga yun. Pero tingnan niyo yung mercy ng Panginoon. Tingnan niyo yung mercy ng Diyos. Na-convert. Ultimo yung hari, mula sa hari pababa. Buong bayan nagsisi. Nag-fasting. Buong bayan. Dito, buong church nga lang. Wala pa. Fasting tayo mga kapatid. Fasting tayo. Buong church. Alam niyo, Diyos mahabagin. It is His compassion that we are not consumed. Because His compassion failed. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So tinatanong ko kayo, anong klase yung pag-ibig ng Ama? Na ang sabi doon the Father will love Him. Pag-ibig na hindi yun maaro. Pag-ibig yun na mapilit. Pag-ibig yun na mapagpahinuhod. Balikan natin yung prodigal son. But actually, mali yung title na yan. Dapat hindi prodigal son yan. Kasi it's not about sa But ang sentro ng kwento, hindi doon sa matigas na ulo Dapat ang title niyan, The Merciful Father. Di ba? Tingnan niyo, nung ma-realize nung anak, yung kanyang kalagayan, sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. At itong sasabihin ko. Minimorize pa niya yung sasabihin niya. Nagre-rehearsal pa siya. Ama, hindi na ako dapat tatawag ng anak. Patawarin mo ako at ibilang mo na lang ako sa iyong mga lingkod. Minimorize niya no? Ang tindi na kasalanan niya. Kala niyo yung basta lang nagwaldas, nagpakalayo at nag-enjoy sa buhay at nagbisyo. Hindi yun ang lalim ng kasalanan niya. Ang lalim ng kasalanan niya, nilapastangan niya tatay niya. Alam niyo bakit? Buhay pa yung tatay niya, pinatay na niya. Bakit?
Kasi para matanggap mo yung mana, kailangan mamatay muna yung tagapagmana. Di ba yung last will and testament? Di ba bago magkaroon ng visa yung will na yon, kinakailangan yung testator ay mamatay. Eh buhay pa yung tatay, kinuha na niya yung mana eh. Kaya kayo lang. Bagay, wala kaming pamamana sa iyo. So kinuha yung mana at yun nagpakalayo-layo. Ngayon nag-i-erase niya, balik siya sa tatay niya. Tingnan niyo pag-ibig ng ama. Malayo pa lang, tumakbo yung tatay. Tumakbo at niyapos. Niyapos. Meron bang nakatala na nagsalita yung ama? Wala tayong nabasa na may mga sinabi pa yung tatay. Ang nakita lang doon sa narrative, niyapos yung anak, nilagyan ng robe, at nilagyan ng singsing. Di ba? Wala nang usap-usap eh. Alam niyo yung forgiveness ng Diyos? Nakakuha niyo yung lalim ng forgiveness niya? Kung totoo yung repentance mo, at kung totoo yung pagbabalik loob mo sa Diyos, alam ng Diyos yung puso mo. Hindi ka pa nagsasalita. Andun doon na ang forgiveness ng Panginoon. Kahit gano'ng pa kalalim, ilang beses ka nagkamali, ilang beses kang nadapa, ilang beses ka nagpabalik-balik sa iyong pinanggalingan, the love of the Father is always great. What kind of love? The Father will love him. What kind of love? Unfathomable. Incomprehensible love. Anong klaseng pag-ibig? Anong klaseng pag-ibig? Extravagant. Anong klaseng pag-ibig? Ano yung kanta ni Kapi Tocoli? Stubborn love. Ano yung stubborn love? Mapilit yan. Alam niyo ba kung ilang beses na ako binrek ni Sister Lisa? Magkasintahan kami. Ilan? Marami. Oh. Pero yung pag-ibig ko kasi stubborn. Stubborn. Magbe-break kami. Magbe-break kami. Tapos ako naman yung pride. Ayaw mo, tiwan. Uwi. Pag nasa bahay mo, hindi ka na makatulog. Tapos, mabalik ka naman, punta ka. Susundin mo sa school. Kahit tayo Jollibee. Balik ka na naman, balik ka. Wala pa Jollibee doon. Burger machine. Burger machine. So, alam niyo yung stubborn love, mapilit. At kayo mga dalaga, mamili kayo ng lalaking may stubborn love. Yung talagang ipaglalaban kayo, ipipilit na mamahalin kayo kahit sinabihan ka na ayoko sa'yo, pangit ka. Ayoko sa'yo, di kita type. Pero yung lalaki nagpipilit. Ganyan ang pag-ibig ng Ama, mga kapatid. Pangalawa, the Lord will love us. Bakit magkaiba pa ba yung pag-ibig ng Ama doon sa anak? Pag-ibig ng anak. Okay. Magkaibang kasi yun eh. Magkaibang aspeto yun eh. Yung isa, pag-ibig ng Ama yun eh. Magulang. Madali niya maintindihan. Pag-ibig ng magulang. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, anong kasi pag-ibig yun? Walang lalalim sa pag-ibig na ito na kagaya ng pag-ibig ng isang kaibigan. Ano ba yung pag-ibig ng isang kaibigan? Meron bang ganong kaibigan na ibibigay ang buhay alang-alang sa kaibigan? Ito Are you willing, Brother Joshua, na mamatay para kay Brother Chris? Hindi yun eh. Hindi pwede, di ba? Parang sasabihin sa'yo ni
Baliw ka ba? Mamamatay ka para kay Brother Chris? Walang ganun. Pero tingnan niyo yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Hindi niya tayo tinuring na ano? Na alipin. Tinuring niya tayo na ano? Kaibigan. At anong klaseng pag-ibig ng kaibigan? A brother na more than ang pagtingin kaysa totoong kapatid. Anong klaseng kaibigan? Kaibigan na inialay ang buhay niya. Ibinigay ang kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. Anong klaseng kaibigan? Kaibigan na hindi naglihim. Di ba yung sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo tatawaging mga alipin, kundi kaibigan. Kasi yung tunay na kaibigan, nagko-confide. Ngayon, merong level of friends, di ba? Tanggap naman natin yan. May mga level of friends. Merong acquaintance. Yung kabatian lang. Hello, hi, kamusta? Meron namang kaibigan na confidant. Ano yun? Ito yung klaseng mga kaibigan na nakakapag-confide ka, nakakapag-open ka. Di ba? Pero, meron tayong tinuturing na best friend. Matalik na kaibigan. Sino may matalik na kaibigan? Wala. Ayaw nyo? Kasi meron tayong tinuturing na mga malapit sa atin. Okay? Kanino kayo nag-open ng inyong mga problema? Kanino? Be honest. Be honest. Madali ba kayong nakakapag-open sa nanay ninyo o minsan meron kayong kaibigan na mas nagsasiwala to sa kanya? Di ba? Dayan. May kaibigan ka, di ba, na mas na-i-open mo sa kanya? Tapos, yung kaibigan mo na nagtitiwala ka na nag-open ka sa kanya, may kaibigan din na nagtitiwala siya na mag-open siya ron. At yung kaibigan mong yun, may kaibigan din na pinagkakatiwalaan niya. Kaya ano na yan, kalat-kalat na yan kasi maraming magkakaibigan. Pero ang Panginoon hindi ganun. Although ang pag-ibig ng Diyos ay universal, yet it is personal. Kaya nga, sabihin mo kay Kristo ang problema mo because He cares for you. Nagmamalasakit sa sayo. Minsan may mga problema tayo, mga kapatid, hindi lahat ng problema ini-open sa tao. Hindi lahat ng problema ini-open sa asawa. Hindi lahat ng problema ini-open sa best friend. Merong mga problema sa Panginoon mo lang i-open. Kasi siya lang ang makakatulong sa iyo. Siya lang makakaintindi sa iyo. So the Lord will love us. At ang sabi rito, if we will love Him, He will disclose Himself. Eh, paano niya i-disclose yung sarili niya sa atin? Paano siya papakilala? Paano siya ipapahayag? Ito yung maganda rin sa pangako ng Panginoon Sa verse 23, tingnan nyo. If anyone loves me, he will keep my words. My Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. Ano yung ibig sabihin ng expression na yun? Ng phrase na yun? We will make our abode with him. Alam nyo, maipapakita mo lang o makikita mo lamang ang lalim ng ugnayan o relasyon ng isang tao pag nagsasama sila sa isang bubong. Gaano kalalim ang pagmamahalan namin, mag-asawa? Nakatira kami sa iisang bubong. Pero pag natulog kami, magkahiwalay kami ng kwarto. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Sister Sally, ganun ba yun? Hindi, ito naman,
I'm being honest. Kami nagkakaedad na rin ni Sister Lisa. Kasi, mahilig sa unan yan eh. Gusto niya may mga unan sa likod niya. Pag akong katabi niya, ako naman mahilig magdantay. Ewan ko ba, pag tumatanda yata, gano'n eh. Pag dinantay mo, Hinahalis yung kamay. Pero, hindi ibig sabihin na hindi kami close sa isa't isa. Pero ang point dito kasi, expression na ito, we will make our abode with Him. It speaks of closeness. Alam niyo ba, ang pag-ibig ng Diyos, gusto niyang maging close sa'yo. Gusto niyang maging close sa atin. Gusto niya na makilala natin siya ng lubos. Ang tunay na pag-ibig, merong malalim na ugnayan. Ang tunay na pag-ibig, merong communication. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, na kinikilala mo ng gusto at nakikilala mo ng gusto at nagpapakilala ka kung sino ka. Hindi tunay na pag-ibig yan kapag meron kang ikinupublik. Kaya mag-isip kayo, kapag yung partner ninyo nilalagyan ng password yung cellphone at ayaw paawag sa inyo. May nililihim. Tapos pag nahawak ng cellphone, tumitingin mo na. Mag-isip-isip kayo, may nililihim yan. Kasi ang tunay na pagmamahal, living under one roof, may closeness, may communication, merong pagsunod. Kaya nga, masusukat dito kung sino yung tunay na umiibig kay Kristo. Ang tunay na umiibig kay Kristo may pagsunod sa kanyang mga salita. If you love me, you will keep my commandments. Paano masasabing mahal mo ang Diyos, di ka makapunta sa baysambahan? Na ang sabi ng Bible, huwag mong kalimutan ang pagtitipon. Tapos sabi mo, I love you, Lord. Out of 52 Sunday, dalawa lang present mo. Paano mo sabihin, I love you, Lord? Yung commandment na, love your enemy, you cannot love. Ano pa yung utos? Napakaraming utos, di ba? Isa-isa mo yung mga utos na yun. Nagawa ko ba ito? Kasi yung pagsunod na yan, ebidensya yan, patunay yan ng pagmamahal. Ang pagmamahal, mga kapatid, merong pinapakita yan, may ebidensya yan. Yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig natin sa Diyos ay pinapakita sa pamagitan ng pagsunod. Ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, ito sabi rito you will keep His commandment. John 14:28, if you love me, you would have rejoiced. Ano yan tunay na pag-ibig? May galak. May saya. Nag-i-enjoy. Diba? Pag mahal mo yung isang bagay, diba, natutuwa ka. Pag mahal mo ang trabaho mo, natutuwa ka, diba, kahit mahirap. Pag mahal mo isang tao, dapat natutuwa ka. Kaya mag-isip-isip kayo, pag lagi nakasimangat yung asawa ninyo at ayaw, parang hindi na siya nag-enjoy na kasama kayo, nauumay na siya sa inyo, baka wala na yung pag-ibig. Pero, wala kasi ang example kundi kami. Teresa, nag-enjoy ka pa ba kasama ako? Pero alam nyo, mag-enjoy ka lang talaga pag dalawa kayo. Kasi moment yun na, di ba, yung intimate yun Kaya nung magpasyon kami ng Boracay, sarap na pakiramdam. Naalala mo yung nung napunta ka ng Naing Pilipino. Wala rin Naing Pilipino, Rose Boulevard, nadalawa lang kayo. Kasi yung tunay na pag-ibig, mayroong saya yun. Mayroong galak. Ito pang huli. Ang tunay na pag-ibig according to John chapter 15 verse 8, mayroong abiding. Bearing fruit. Ano yung abiding? Ito malalim na test ito ng tunay na pag-ibig. Yung abiding, pananatili. Nakakapit. Tingnan niyo yung puno Para magbunga, di ba yung sanga? Para magbunga, kailangan nakakapit.
puno ang hindi dumaan ng pagbabago ng panahon? Anong puno? Wala. Lahat dumadaan sa pagbabago ng panahon yan. Dadaan yan sa tag-init. Nakakabit pa rin yung sanga. As long na nakakabit yan, lilipas ng tag-init, pag dumating ang panahon ng tagsibol, sisibol pa rin yan. Oh, dumating ang panahon ng taglagas. Di ba may panahon ng taglagas? Malalagas yan, pero hanggat nakakabit yung sanga, pag babago ng season, tutubo ulit yun. May panahon ng bagyo. Pero bumagyo man, kung malusok, matibay yung kapit ng sanga, hindi yan mabubuwal. Alam niyo, yung abiding ay ganyan. Ang tunay na pag-ibig, nag-aabay. Nananatili. Nagtitiis. Di ba? Ang pag-ibig ay nagtitiis. Maraming pagdadaanan. Maraming mga pagsubok. Maraming hirap. Kawalan. Kasaganaan. Kalakasan. Karamdaman. Di ba? Maraming mga iba't ibang yugto, panahon sa buhay ng tao. Pero kung ang pag-ibig ay naroroon, ang mag-asawa ay tumatandang magkasama na nag-iibigan pa rin. Bakit? Abiding. Alam niyo, pag-ibig ng Diyos is abiding. Abiding lang. Mapili. Ilang beses tayong nagkulang, ilang beses tayong nagkasal, ilang beses tayong tumalikod, ilang beses tayong tumakbo, ilang beses tayong tumanggi. Pero yung pag-ibig ng Diyos, laging merong second chance, laging merong biyaya, laging merong pag-asa, araw-araw. Ngayon, ang tanong, anong klaseng pag-ibig meron tayo? Anong klaseng pag-ibig? Magtatapos ako dito sa simple illustration. Ang pag-ibig natin ay dapat sanctified kind of love. Sanctified. Hindi natin masyado naiintindihan yung meaning ng sanctification. Alam niyo yung meaning ng sanctification? Obedience. Katalagahan. Katalagahan. Kita niyo yung ano? Nakita niyo yung handrail? Di ba minsan sa mga sidewalk, di ba minsan may mga handrail? Pansinin niyo yung bakal. Ano yung tsura ng bakal? Makintab. Pansinin niyo? Parang putput ng itsura pero makintab siya. Alam niyo ba't makintab? Lagi nahawakan. Lagi nadadaanan. Yun yung purpose niya eh. Handrail nga eh. So hawakan ng kamay, nakukuskus na nakukuskus, kumikintab abang tumatagal. Noon, di ako maniwala eh. Yung kutsilyo daw, yung itak daw, habang ginagamit mo, wag mo lang ipupukol sa matigas, pero kung ipupukol mo siya sa tamang gamit niya, kagaya ng kahoy, tuwing ginagamit mo, habang ginagamit mo, lalo tumatalas. Ayaw ko maniwala nun. Ano yun? Dapat mapupuril lang kasi ginagamit mo eh. Nakita ko, totoo. Kasi nung hinasa ko yung itak, matalas na. Taga-taga ng kahoy. Abay, nasugat ako. Natampi ko lang na gano'n. Sabi ko, ba't sumobra talas nito? Kasi naitataga siya. The more na ginagamit mo siya, tumatalas. Nakita niyo yung, anong tawag dyan? Yung cup ng pare? Anong tawag dyan? Kopa? Oh. Yung cup ng pare, nakita niyo yung kintab? Alam niyo ba't makintab? Ilang misa meron sa isang linggo? At kada tapos ng misa, pinas na gano'n yun. Diba? Napansin niyo yung toilet bowl niyo? Kung mahilig kayo maglinis, napansin niyo makintab? Bakit? Lagi niyo nililinis eh. Nga, kinukuskus. Pero pag wala na yung kintab,
Bumili kayo ng sunrocks. Di ba, ang gamit, the more na ginagamit mo, the more na pinupunasan mo, lalo siyang kumikinang. And there are vessels fit for master's use. A vessel unto honor. Dito masusukat yung lalim ng pag-ibig mo sa Diyos. Kasi yung lalim ng pag-ibig sa Diyos ay merong sanctified life. What is sanctified life? Buhay na itinilaga at inilaan sa Diyos sa pagsunod at pagtitiis. Fit for master's use. Walang ano yan, walang kondisyon yan. Kahit may hirap yan, kahit may sakit yan, o ano man yung sitwasyon niya sa buhay, hindi yan bibigay, hindi yan susuko. Pero makikita mo naman, batak yan, makinang yan, matalas yan. Kasi marami na pinagdaanan yan, hindi sumuko. Kaya may mga preacher, may nagsasalita ng authority sa inyo. Bakit may authority magsalita? Batak yan eh. Dumaan yan sa samusaring mga pagsubok. Bakit may mga elder tayo sa church na tinitingala natin, kinikilala natin? Kasi nakita nila natin yung buhay nila eh. Na kahit may edad na yan, kahit dumaan sa maraming pagsubok yan, patuloy na naglilingkod sa Diyos. Patunay ng lalim ng pagmamahal. Pero kung isang tao, pag nagsalita, ayoko na. Hanap ako ng ibang simbahan na magmamahal sa akin. Hindi ko na kaya. Suko na ako. Wala kang masusumpungan na lugar na ganyan. Hanap ka mga kapatid. At pag may nakita ka, balik ka rito, bigyan kita 1,000. Wala kang nakikita ganyan. There's no perfect place in this world. Even the church at ang iglesia, tandaan natin ito ang iglesia ay lugar na kung saan ipinadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Narito ang pag-ibig ng Ama bilang magulang, narito ang pag-ibig ng anak bilang kaibigan, bilang mediator. Narito mga kapatid, ang ugnayan, ang malalim na relasyon ng Panginoon kasi dito niya lamang inalay ang kanyang pag-ibig. Di ba? Ephesians, ang sabi doon, magkaroon kayo ng mga asawa, magkaroon kayo ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig na inialay ang kanyang buhay. Pag-ibig na binigay niya ang lahat para maluwalhati ang iglesia. Lahat ng need, lahat ng pangailangan, ibinigay niya so that He can present the church unto Himself, a glorious church, without spot and without blemish. Do you love the Lord? Tayo na kayo together. Mahal mo ba ang Panginoon? Nagsiserve ka ba sa Kanya out of love? O nagsiserve ka lang out of your talent? Nagsiserve ka ba sa Panginoon dahil mahal mo siya? O nagsiserve ka lang because of the title? Nagsiserve ka ba sa Panginoon out of love? O nagsiserve ka lang dahil itinulak ka ng magulang mo or inutusan ka? Nagsiserve ka ba sa Panginoon? Minamahal mo ba siya mula sa puso mo? O nakikisama ka lang? What kind of love? Anong klaseng pag-ibig?